So, what's up? It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon mga minamahal, pag-usapan natin tong threat na ginawa ni Vice President Sara Duterte na sinasabi ng iba, hyperbole lang daw ito. Dala lang daw ng emosyon. Ngayon, tinapik yan sa House Justice Committee. Alam naman natin na hindi na naman dumalo itong si Sara Duterte. Pero yung kanyang remarks na i-assassinate si PBBM, si F. Elisa at itong si former Speaker Martin Romualdez, dahil nga alam natin meron siyang capacity, ngayon pinapalabas nila na hyperbole lang daw yun. Kumbaga exaggerated. Oo. Gusto nila palabas exaggerated. Figure of speech. Figure of speech lang siya. Pero, nagsalita lang ang NBI eh. Sino ba tumingin dyan? Mga investigator, mga abogado yan. And na-determine nila na pwede mag-constitute ng grave threat yung mga sinabi ni Sara Duterte. Ano yung tanga yung mga abogado na tumingin doon? Ako, mas material sa akin yung sinabi ni Congresswoman Laila de Lima na meron palang past Supreme Court decision kung saan with or without threat, grave threat is a grave threat. Correct. No? So, hindi mo kailangan sabihin na may condition ba yon bago isa katuparan yung threat na yon or wala. No, the fact na yung threat ay ginawa ay enough ground yon to cite her for great threat or makasuhan siya ng grave. So wala na yung conditions, no? Kasi may conditions doon if I die. Yes, diba? wala daw yun. Regardless. Sabi ng Supreme Court decision na sinight ni Congresswoman Laila de Lima, maliwanag ang citation na yun ng Supreme Court decision. Pero meron nagsabi na abogado ni Sara Duterte na dapat ang mag-file ng grave threat is yung pinagbantaan. Kunyari, ako si presidente. Dahil ako yung pinagbantaan, ako yung magpa-file. So bakit parang ibang ahensya daw ng gobyerno ang nakikialam? Si NBI. Kasi para sa akin na pwedeng pumasok ang NBI kasi sila yung premier investigative agency na nagte-take care din ng security ng Pangulo. No? Kasi ang tinitreaten natin dito, he's not an ordinary person. He's the President of the Philippines. So ang lahat ng threat laban sa Pangulo ay threat to the national security of our country. Correct. So ibang usapan yan. Kung kumpara ko niya, threaten ko si Ka-Coffee, napapatayan kita kung ako'y papatayin mo. Medyo yun, baka pwedeng palusutin pa yun, no? Pwede pa nga sabihin nga hyperbole or joke. Pero ito kasi ang tinitreaten mo, Pangulo ng Pilipinas. He represents our country, he represents the government. And any threats to him is a threat to our country, to our government. So dapat talaga seryosohin. So alam mo din ba, Ka-Coffee, na merong nilabas ngayon yung NBI na hinahanap na nila kung sino yung nasa likod yung inutusan. Kasi may syempre may tao yan na kinausap na yung supposedly assassin, di ba? Tina-target nila yan para matukoy ano ba yung sinabi sa kanila specifically ni Sara Duterte, di ba? For sure may kinausap na siya. Sabi niya mismo, may kinausap na siya. So may tao na nandiyan dyan sa likod na kinakailangan mahanap ng NBI. So baka nanonood sa atin, lumabas na po kayo. Uy, pero hindi biro yun, guys. Kasi nagsabi na siya na no joke. Diba? So, paano nila sasabihin na hyperbole lang yun Si Sara Duterte na mismo yung nagsabi na no joke. Diba? Saka hindi mo pwede sabihin na joke lang yun, no? Ikaw ang Vice President, pangalawa sa pinakamataas na may kapangyarihan sa buong bansa with more than 300 bodyguards. At saka beside pa dun, sir, kumbaga may sariling army. Ano pa siya Siya yung lawyer na mayroong nakuhang jiwa na 80%. Mas mataas pa kay Miriam Defensor. Kaya hindi natin kukwestiyonin yan. Matalino talaga si Sara General weighted average niya sa bar exam. Which is nakakapagtaka, di ba? Pero questionable naman yun kasi sinasabi naman ni Maramil Madriaga na may umareglo dyan, di ba? Yung kanyang educational qualifications. Kasi ang hirap nga pumasok. Pastrana. Uy, pinaano siya ni Pastrana. Dinidefend siya. Kahit daw sinong tao, wala daw nakakaano daw. Sino? Yung din? Oo. Yun yung sabi ni Pastrana. Kahit pangalan mo Duterte, wala daw pwedeng lumusot dyan. Wow. Pero perfect timing yung pagsalita niya. Pero ikaw ba naniniwala ka matalino si Sara? Matalino sa kalokohan. Biruin mo Ako hindi ako naniniwalang matalino siya. Ang daming sabit ang daming palpak Batas nga, hindi niya nga alam Abogado, magte-threat kahit papatapon mo yung dating presidente sa West Philippine Sea, pupugutan mo ng ulo si PBBM. Diba? Naalala mo yung sinabi niya na huhukayin ko si Ferdinand Marcos Sr. Itatapon niya sa West Philippine Sea.
'Diba? Tapos, nang dahil lang sa relo, gusto niyang pugutan ng ulo si PBBM. Tapos nagbanta. Ako si Sara, para sa akin, ordinaryong tao, average person, na walang drive for perfection. Kasi makikita mo yun, ang dami niyang sablay, ang dami niyang mali, kahit sa mga statements niya. Correct. No? Hindi man lang pine-perfect, hindi man lang tinatama yung mga palpak niya sa pagsasalita niya. No? So, para sa akin, hindi dapat tayo magkaroon ng ganung klaseng presidente. Ang dapat natin presidente, talagang ini-aim na maging perfect ang kanyang pamamahala, ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi yung mediocre or pathetic na leader ba? Tapos, nag-announce pa siya ng tatakbo na daw siya. Ready na. Ready Excited daw. na. Tapos, kanina, balita, di ba? Sara and Chavez. Ano Uy, yan? anong naisipan? Oo nga. Ano kayo naisipan, ano? Di ba si Sara tapos si Amy, dume. si Robin tapos si Sara, padildo. Kasi di ba padildo tas Duterte. Tapos kayo naman sabit. Tapos si Sara tapos si Chavez, sabit. Puro sa pangalan pala, sabit lang no? Ang iitim ng mga pangalan eh. Pero alam nyo, mga minamahal, kung bobo ka talaga, DDS ka. Ay, alam niyo yung meaning ng DDS, bobo? Kasi sila yung mga close-minded na tao. Hindi naman lahat ng DDS tangay. May mga matitino. Marami din talaga dilis. Yun ang pinag-iiba yun eh. Kaya sa mga vlog ko, yun ang kaibahan eh. Yung ibang DDS, may mga kaibigan tayong DDS, medyo matatalino, di ba? Actually, matatalino yung iba. Pero yung iba, dilis na talaga. Pag tanga, mga dilis na talaga. Oo, kasi biruin mo nasa gitna tayo ng impeachment, tapos may crisis din, uunahin niyang lumabas ng bansa. Diba? Kasi, diba, ikaw? Kaya lang hindi natuloy dahil binanatan siya na binanatan. Oo, hindi natuloy kasi baka may mag-spy sa kanya na magde-deposit lang daw siya ng Bilyones. ng mga bilyones. Pero imagine mo kung ikaw, matalino ka, nadidilis, syempre, di ba, nandito tayo sa issue ng impeachment, tapos uunahin mo pang mag-travel ng ibang bansa. Yun pa nga lang, hindi nila maintindihan eh. Tungkol daw sa 6.7 billion. Hindi nila Total maintindihan. transactions daw yun. Pero alam ninyo, mga minamahal, iniimbestigahan lang naman yung kasi sabi, labag daw sa bank secrecy law. Diba? Sir Yayam, yung sinasabi, labag daw sa bank secrecy law dahil private person daw, itong si Man Scarpio. Putang ina, may joint account sila, may ITR sila. Paano nila nasabing labag sa yun? Saka, joint SALN yun eh. At saka impeachment yung pinag-uusapan, di ba? Oo. Sir Yayam. Totoo yan. So, parang ginagawa nilang mga tanga ang mamamayang Pilipino, which is, Totoo. di ba, kaloka, hindi nyo kami pwedeng gawing bobo, hindi nyo kami pwedeng gawing tanga. Siguro kung DDS ka, mauuto ka, kasi uto-uto ka. Cash on hand and in bank lang na dapat nasa SALN every year end eh. Hindi nila Isinama maintindihan. lang daw sa others. Oo. Hindi naman. Which is, napakabobo naman ng accountant sa lawyer na nag-advise sa kanya na pwedeng gawin yun. Pero intentional yun, hindi talaga nila sinama. Kasi Intentional hindi yun. naman nila alam na pwede- darating yung ganong sitwasyon Hindi nila eh. alam na darating ganitong sitwasyon. Abusado. Oo, grabe no. Nakakaloka itong si Sara Duterte. Pero isa lang naman yung sagot diyan eh. Kung gusto mong malinis yung pangalan mo, kung talagang bloodbath, humarap ka. Correct. Kaso hindi humarap eh. Nasa ribbon cutting nga. Business opportunity nga. Pero feeling ko, niya na lang yon, diversion na niya na lang yon. Kahit nga yung mga kasamahan niya, si Barbilat, di ba? Sabi, suntukan daw sila nito. Sino si Barbilat? Si yung kapatid niyang Barbie. Si Basti. Oo. Hindi ganun talaga yung kapag di mo kaya ipaliwanag, gagawa ka ng paraan para Diversion. maiwasan yun. Or hindi ka humarap para sagutin ang mga tanong sa'yo. Pero tayo, dahil nga matatalino tayo, hindi na tayo naluloko ni Sara Duterte. Correct. So, Nagising na oo. tayo. So anyway, mga minamahal ito, nagkasiyahan lang kaming tatlo. Ingat! Shoutout kay Ka-Coffee, Bye. Sir Yayam 2.0. Follow nyo Follow yun. Yaya nyo, follow 2.0 nyo. Ito maraming followers to. Yayang Diba? 2.0. Tapos Mima Alicia comment sa YouTube. Tapos Alicia comment sa Facebook. Thank you guys. Bye-bye. Bye!